Ang tanong diyan, sino yung survey group na yan? Tawag ko po diyan si Octaputa. Bayaran po yan at planado po yan. Dinisown ng UP Los Baños po yan. Tinakwil na ng UP Los Baños na sila ay may anumang kaugnayan sa UP Los Baños. So, wag po kayong basta-basta maniwala sa mga survey groups na yan. And napilay po talaga ang Estado or the government. Pinayagan talaga i-take over po ng mga corrupt ang ating gobyerno. Pinayagan niya ng mga oligarchs at ng mga Amerikano dahil nakukuha naman ng mga oligarchs ang lahat ng gusto nila sa corrupt na kongreso. Napakalinaw. Ang buong sistema, pati eleksyon, corrupt. Lokohan. At yan po dapat magising ang ating mga mamamayan. Isipin po ninyo dyan sa eleksyon, yung Duterte Youth, biglang i-disqualify. May 2 milyong boto. O si Abante, na talo ng isang kandidato. Biglang i-disqualify yung nanalo. At iuupo, labag sa Supreme Court decision, iuupo ang natalong kandidato. Manipulado ang ating eleksyon, kaya po kita po natin dito sa issue ng impeachment kay Vice Presidente Duterte, Sara Duterte. Yan po ang fino-focus nitong mga corrupt na congressman, imbis na sariling mga bribery po nila, na aminado po ang administration leader na si Toby Tiangco na nagkasuhulan para po sa pirmahan dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ang linaw, may ebidensya, may testigo, nagsalita galing sa administrasyon na leader political, Toby Tiangco, may pangalan. Bakit hindi yun ang imbestigahan? Dahil po handa na siyang magsalita. Lokohan po ang ating sistema. Lokohan. Ano masasabi mo doon? Hindi sinunod yung desisyon ng Supreme Court pagdating sa pagbasura doon sa... Well, unang-una nabutasan na sila. Ibig sabihin, nabayaran na sila. Nasubo na sila. Kailangan panindigan na nila at tuloy-tuloy naman ang susunod sa likod po nila na ituloy ang mga panggugulo. Nasabi ko nga sa aking isang sariling programa sa social media na sadya po itong lahat na psychological warfare na ginagawa. Nililihis po doon sa talagang may ebidensyang korupsyon yan. Sinabi ko na kaya binulgar na ni Toby Tiangco yan. Malinaw po ang konstitusyon, nagdesisyon ng tama ang Korte Suprema. Pati po yung mga huwes na identified with the Dilao, si Leonen, ang naging ponente, at siya mismo ay nagdesisyon pabor dito sa pagpapatigil nitong impeachment dahil unconstitutional. Pati ang appointed ni Presidente Bongbong Marcos na huwes dyan sa Supreme Court, sumang-ayon din. Ano pa ang gusto nila? Ginugulo lang talaga ng Amerikano at ng mga proxies nila, ang tawag kong mga chihuahua o yung dating tawag na mga tuta. Tinutuloy nila ang panglilihis dito sa issue at binabalik pati yung kanilang mga may pangalan na tao, Christian Monsod, Justice Carpio, lahat tinatapon na nila, sinasama nila para magkaroon ng kredibilidad yung posisyon nila na mali yung desisyon ng Korte Suprema. So this is a propaganda war. At niloloko nila ang taong bayan. Mabuti naman wala na pong halos naloloko nila dahil sa 35 taon na tuloy-tuloy ng panloloko. Tapos may mga survey na lumalabas na tapos si Romualdez mas minamahal daw sa video. Ang tanong diyan, sino yung survey group na yan? Ang tawag ko po diyan si Octaputa. Bayaran po yan at planado po yan 2020, taong 2020, 2021, nagbi-build up ng sariling credibility yan. And ang suspetsa ko, Amerikano din ang nasa likod po niyan. So nag-build up sila ng credibility nila dun sa survey nila sa COVID-19 and so on. Tapos biglang lumabas na ang tunay na kulay nila dito sa mga political surveys lately. I think the Filipino people can see through the fake surveys. Kaya pasensya na po, gamitin ko na yung salitang I think totoo about anong pangalan nitong head ng Octa. By the way, yung Octa survey group, dinisown ng UP Los Baños po yan. Tinakwil na ng UP Los Baños na sila ay may
anumang kaugnayan sa UP Los Baños. So, wag po kayong basta-basta maniwala sa mga survey groups na yan. Sa mga scholars, sinasabi nila, lalagyan nila ng doktor dito, doktor nito, doktor ganyan, justice ganito, justice ganyan, para mapaniwala yung mga medyo hindi nakakaintindi ng propaganda.